Dinukot at pinatutubos pa umano sa halagang 5 milyong piso ang isang Chinese national na bumisita lang sa kanyang ama dito sa bansa. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Sa CCTV video, makikita ang isang lalaki at isang babae sa loob ng isang fast food sa Barangay Santa Ana, Taguig City. Ayon sa Taguig Police, ang lalaki raw ay isang 19 anyos sa Chinese national na nakidnap. Bumisita lang daw ito sa kanyang ama dito sa bansa. Mga 5 minutes after nila mag-met, sumakay po sila ng tricycle. Papunta na ron sa Sitio Pulong Candy, Barangay Santa Ana, Taguig City. Ang sumbong daw ng biktima sa mga pulis, dito siya dinala ng babae na kanyang kamita, pero nagulat siya nang pagpasok niya sa kwartong to, meron na raw mga lalaking nakaabang. Dito na siya pinusasan at piniringan. Kinuha yung kanyang telepono. So, nung madaling araw na yun, nandun siya sa bahay at ligid sa kanyang kaalaman na nakipag-negotiate na pala itong mga suspect dun sa kanyang family. Ipinadala pa raw ng mga suspects ang litratong ito sa mga magulang ng biktima kung saan makikita siyang nakagapos at nakatakip ang halos buong mukha. 5 million pesos daw ang hininging ransom ng mga suspect. And nakipag-negotiate yung magulang doon sa mga suspect na nahuli natin na napababa ito ng almost 1.1 million. Nang maibigay ng kanyang mga magulang ang pera sa isang courier, ibininyahe ang biktima na nakagapos at may piring sa mata bago pinakawalan sa isang lugar sa Rizal. Pagka-report sa Taguig Police, agad ikinasa ang operasyon. Pinuntahan ang bahay na ito na itinuro ng biktima. Dito inabutan ang dalawa sa mga suspect. Na-identify niya as kasama doon sa mga nag-kidnap sa kanya. Na-recover din ang 38 pistol na baril. Tenant siya doon. Siya yung umuupo sa Yes, ma'am. Siya yung umupo sa apartment. Kapatid ito. No comment po, ma'am. Sa court na lang po kami magsasalita. At large pa rin ang 5 nilang kasama, pero kilala na raw ng mga pulis. Kasama rin po sila sa kidnap o ransom case na isinampa namin kahapon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Nakapangalan kay Mayor Alice Guo ang mismong bill ng kuryente ng Pogo Hub sa Bamban. Base po yan sa mga dokumentong nakita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Yan at ang iba pang nabistong dokumento sa pagtutok ni Jonathan Andal, exclusive. Dati nang sinabi ni Bamban Mayor Alice Guo na bago pa siya tumakbong mayor noong May 2022, nag-divest na o ibinenta na raw niya ang kanyang shares sa Baufulan, ang kumpanyang may-ari ng kinatitirikang lupa ng sinalakay na Pogo sa Tarlac. Pero palaisipan ng ilang nakitang dokumento sa loob ng tanggapan ng Zunyuan Technology, ang operator ng sinalakay na Pogo sa Bamban Tarlac noong Abril. Nakita kasi ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga bill na ito sa kuryente mula July hanggang November 2023 na nakapangalan kay Mayor Alice Guo. May statement of account din itong Pebrero na nakapangalan pa rin kay Mayor Guo. May nakita ring proposal ng pasweldo para sa housekeeping staff mula sa isang manpower agency na may petsang June 20, 2022 na naka-address kay Guo at sa Baufulan and Development Inc. So taliwas ito dun sa sinabi niya na nag-divest na siya even before pa siya ang manalo na mayor ng Banban. Kasi once na ikaw ang nagbabayad, syempre, involved ka sa finances, sa management ng pera ng kumpanya. Yes, of course, malaking ebidensya ito sa isasampa naming kaso. Sinubukan namin kumpirmahin ang mga electric bills sa Tarelco 2 at ang quotation ng pasweldo sa Arison Trading and Manpower Services pero hindi pa sila nagbibigay ng sagot. Sinubukan din namin kunan ng pahayag ang mga abogado ni Mayor Guo pero hindi pa raw nila nakikita ang mga tinutukoy na dokumento. Bukod kay Guo, nakita rin ng PAOK ang pangalan ni Dennis Cunanan na naunang na-convict kaugnay ng pork barrel scam bilang itinalagang authorized representative ng parehong sinalakay na Pogo sa Bamban Tarlac at illegal na Pogo sa Porac, Pampanga. Ako, yun ang lumalabas sa amin. Parang isa lang ang may-ari itong dalawang Pogo Hub na to. And also, we're looking at baka meron pa rin siyang ibang illegal Pogo Hubs na nire-represent. So, part ito na investigation na ginagawa namin.
Ang DILG naman naglabas ng memorandum ngayong araw na nagpapaalala sa mga LGU na may kapangyarihan silang mag-inspeksyon sa mga negosyo sa kanilang lugar. Yan ay matapos sabihin ng mayor ng Porac na sinubukan nilang inspeksyonin nitong Mayo ang illegal na pogo na Lucky South 99 pero hindi raw sila pinapasok kaya umalis na lang sila. Pagpalagay natin, hindi ka pinapasok. O pwede mo nang i-report yan sa police for them to check on it para i-case build up. So I'm reminding all LGUs about these powers na kung maaari, tignan nila even to the barangay level. No? Kung kinakailangan nga, isa-isahin mo na yan eh. At ako rin sumulat dito kay Chief PNP na i-assist ang mga LGU hingil dito. Sabi ng DILG, base sa datos ng PAGCOR, 43 na lang ang mga lisensyadong pogo sa bansa. Lahat nasa Metro Manila, pwera sa isa na nasa Kawit, Cavite. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Kinausap ng DMW at OWA ang pamilya ng nawawalang Pinoy na tripulante ng barkong kinubkob ng grupong Houthi. Pero ang tiyak na lagay ng ating kababayan, patuloy pang inaalam. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Isang araw matapos sabihin ng Amerika na pumanaw ang isang Pilipinong crew member ng barkong MV Tutor, nagpunta sa OWA o Overseas Workers Welfare Administration ang pamilya ng Pinoy engineer ng MV Tutor. Siya ang naunang napaulat na nawawala sa missile attack ng Houthi rebels sa barko noong June 12. Nakaharap ng pamilya sina Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, OWA Administrator Arnel Ignacio, at kinatawan ng Seagate Navigation Corporation, ang manning agency ng engineer. Tiniyak nito na 100% ang pag-alalay nila sa pamilya. Wala munang topic anything about how what kind of entitlements ang mga families. Yes, nandun po kami magpo-focus sa pag-retrieve muna. Pinag-usapan nila ang lagay ng MV Tutor at update sa paghahanap sa seaman na hindi muna pinapangalanan ng mga otoridad. Sa gitna ito ng ulat ng United Kingdom Maritime Trade Operations na posibleng lumubog na ang MV Tutor sa Red Sea. Well, we're still confirming kung ano yung status ng barko, no? As it stands, we are still searching for our missing seafarer. And until he is found, then hindi natin ma-confirm yung exact status niya. So missing pa rin talaga? He's missing. He is missing still. Sabi ng OWA, naghihintay pa sila ng beripikadong impormasyon sa lagay ng seaman na sinasabing naiwan sa engine room na mabilis na pinasok ng tubig matapos ang pagsabog. Kung ano man ang maging balita, katabi nila ang kanilang pamahalaan. Kumbaga naka-ready tayong lahat for any development. Tumangging magbigay ng pahayag ang kapatid at 2 anak ng engineer na nagpunta sa OWA. Nakatakda ring makipagpulong ang Migrant Workers Secretary sa mga kinatawan ng ship owners at seafarers groups kaugnay sa kaligtasan ng mga Pinoy sa Red Sea at Gulf of Aden. Pinag-aaralan kung dapat suspindihin muna ang deployment ng mga Pinoy seafarers sa delikadong lugar. But we just need to consult the social partners. May proper abiso lang sa kanila at discussion kung ano ang mga courses of action natin. Kung ano man yung strengthened measures natin will apply to all seafarers, whether nandoon na o pa-apply pa lang. Kasi safety ang pinag-uusapan. Tina-target ng mga Houthi rebel ang anilay mga barkong may kaugnayan sa Israel bilang simpatya sa Hamas na kalaban ng Israel sa Gaza. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.